Ayan, ako po si Radyo Manzander Kayabyab. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Sa programang Ang Say ng Taong Bayan, alams Alams na. na dito po sa DZXL News 558 kHz sa inyong mga talapihitan. Ang nangungunang radyo sa Metro at Mega Manila. Kami po ang himpilan ng RMN. At syempre napapakinggan din ho tayo sa Signal TV Channel 309. Yan, live na live din po tayo sa Facebook at saka sa YouTube mga kasama. Paki-search lamang po ha, DZXL News. At pwede po kayo magkomento dyan. Babasahin yan namin ni Kuya Z maya-maya lamang. At pwede rin ho kayong mag-text sa ating text line. Naka-flash po ngayon sa live stream. 0961-630-7106. Ang landline po kung gusto ninyong tumawag ay 8882-2376. At makakausap po natin isa po sa mga top-notcher. Oo. Diyan po sa kakatapos lamang po na bar exams. I mean kaka-announce lang. Kaka-announce. Kasi September last year yung kanilang exam. Si Attorney Ronald Vincent Gonzales, isa po sa mga top 20 ng bar exams mula po sa University of the East. Good morning po, Attorney Gonzales. Si Xander po ito at si Angel. Thunder and the Ma'am Angel, good morning po. Opo, congratulations po. Thank you very much po, Ma'am, sir. Wow, kitang-kita naman sa mukha ni Attorney, di Attorney ba? Gonzales. Oo, na masayang-masaya siya. Unang-una, ano po yung naramdaman ninyo nung nakita nyo, yung pangalan nyo, Attorney? Doon, kasi hindi lang po kayo basta pumasa, kundi kasama po kayo sa top Oo 20. nga eh. Yes po, Ma'am. Actually po, sir, Ma'am, nagulat din po ako dahil hindi ko rin po in-expect na ganun yung mangyayari, na mapapabilang po ako sa top 20 ng successful examinees ng bar ng 2025 bar exam. And then syempre po nung narinig ko pa lang po ang announcement na galing po sa University of the East ang top 20 namin, sobra din po akong natuwa dahil para rin po talaga sa eskwelahan po namin University of the East ang aming achievements, ma'am. So dun pa lang po, ma'am, solve na po ako. Opo, congratulations. Ano ho ba ang kinuha po ninyong pre-law? Yes po, sir. Medyo malayo po actually. Galing po ako ng Philippine State College of Aeronautics. Nakumuha po ako ng course na BS in Aircraft Maintenance Technology. So kung halimbawa man pong tinuloy ko po yun, magiging aircraft mechanic po ako. Oh. Bakit po napunta Opo, sa pag-abuga siya? Yes po, actually medyo malayo po talaga. Siguro bigyan ko na lang din po kayo ng backstory ko. Opo. Actually po, pagka-graduate ko po ng high school, nag-aral po ako sa LaSalle. And isang sem lang naman po ako doon. Pero nalaman ko po during my stay at LaSalle, ma'am, na nakapasa po ako sa Philippine Military Academy. Oo. Sa PME po. And then after a year po, ma'am, na-dismiss po ako, sir, natanggal po ako ron. And then gawa po, medyo delayed na rin po ako ng 2 taon sa aking college journey. Minabuti ko po na kahit pa paano yung makatulong sa aking mother na nagpapaaral sa akin. Kaya pumasok po ako sa public school para libre po tuition. And then sabi ko po, total hindi na rin naman po ako magiging sundalo. Gusto ko pong maging piloto kasi gusto ko po talaga before pa na magpiloto po sana sa Air Force. Pero yun nga po, hindi naman po natupad yung aking pangarap na yun. Kaya talagang minabuti ko po na pumasok sa PhilSCA at i-take yung course na aircraft, yung pagiging aircraft mechanic, and then eventually bala ko po sana magpiloto. Pero nung pagka-graduate ko po, napagpasyahan ko po na ituloy yung aking childhood dream na talagang maging abogado. Wow. And yun nga po, nag-enroll na po ako sa UE College of Law, and awa po ng Diyos, tinanggap na po nila ako. And then yun na po, tuloy-tuloy na po hanggang ngayon po. Opo. Napanood niyo ba yung pelikulang Bar Boys itong sa Metro Manila Film Fest? Actually po, yes po, yung dati pong Bar Boys, pero yung part po 1. kasi, po yung part 1 pa lang po. Pero
Siguro po papanoorin ko po within this month po yung ano. Kung showing pa po may showing pa po ba? Opo, kaya lang may avatar na eh. Ganun po ba? Yes po, pero papanoorin Opo, ko po. parang 1 week pa yata extended. Opo, ang tanong, Buti naman po. parang yung mga estudyante kasi doon nang nagte-take ng law, ang tanong nila sa isa't isa, parang activity yata nila sa school. Ano yung reason kung bakit ka nag-abugas siya? Yung parang kumbaga yung malalim na reason para sa'yo. Ang pinakamalalim po talaga na reason, sir, ma'am, talagang yung lagi ko naman din po itong sinasabi kahit po nung nasa law school pa po ako na talagang yung puso ko po para sa mahihirap po talaga, para po sa ating mga underprivileged at gusto ko pong kahit papaano makapagserbisyo sa kanila sa pamamagitan ng legal profession, sa pamamagitan ng pagiging abogado po. Gusto ko pong maging abogado po ako ng mahirap, kaya gustong-gusto ko rin po talagang makapasok sa Public Attorney's Office po, sa PAO, Sa PAO. bilang isang PAO lawyer po. Wow, si Oo. Attorney Persida Rueda Acosta ang nasa PAW, di ba? Oh. Ilang take Yes. mo yan, sir? Awa po ng Diyos, ma'am, first take. Wow! Wow, oo, Ang first galing! Oo. Yes po. Ronald, hindi kasi ginugugol ko yung pangalan mo kanina. Hindi ko alam kung nakita mo na to. May post mismo si Attorney Persida Rueda Acosta sa kanyang Facebook. Alam mo kung anong sabi niya? Ano po, sir? Welcome ka sa PAO, Attorney Ronald Vincent Gonzales, abogado para sa mga mahihirap. Ganun po ba? Actually, hindi ko rin po alam yan, sir. Hindi pa po talaga ako nakakapag-open masyado ng cellphone simula po kahapon. Kaya, sige po, sir. Ayan ma'am, na, check ko po. welcome na sa PAO. Nagpapasalamat po talaga ako kay PAO Chief Presida Acosta. At kahit pa paano kanyang nakita po ang ating siguro po interview po. Gusto mo ba ng cellphone number niya? Nakakahiya po. Pwede natin bigay mamaya off-air. Nangyari po tayo kay Ma'am Pao Chief. Hindi, mabait naman yan, si Oo, Attorney. si Attorney Acosta. Oo. Ayun, baka kasi hindi mo pa nga nakita, may post pala siya. Ganun po ba? Maraming salamat po sa inyo, Sir Ma'am, at kay Pao Chief po. Sir Ronald, kwentuhan mo naman kami doon sa pinagdaanan mo kasi alam natin itong pagkuha ng bar exam, yung pagre-review talagang sunugan ng kilay ito. Talagang isa sa pinakamahirap, 'di ba, prestihiyoso na eksaminasyon itong bar exam. Ano po yung pinakamahirap na bahagi ng bar exam para po sa iyo, Sir Ronald? Yes, ma'am. Ang pinakamahirap po siguro, ma'am, ah, yung mawalay ka sa family mo, mahiwalay ka. Kasi po, ma'am, that time kailangan ko po talagang mapag-isa. Kailangan ko pong walang distraction sa akin. Kaya napagpasyahan ko po na humiwalay po muna sa aking family. And then yun po siguro yung pinakamahirap, ma'am, na naging part po ng aking journey, yung tipong hindi ko po makasama ang aking pamilya, hindi ko po makasama ang aking nanay at kapatid, ah, lalong-lalo na po sa mga family gatherings, hindi ko rin po sila kasama, hindi ko po sila kasamang kumain, hindi ko po sila kasamang mag-bonding. Yun po siguro yung pinakamahirap, ma'am, na kailangang i-hurdle ng isang bar examiner. Mga ilang buwan yun na kailangan mo po mapag-isa? Yung sa case ko po, ma'am, 1 year po akong 1 year? yes. Para kang OFW din, Sir Ronald, ano? Yes po. Pero nagpupunta-punta rin naman po talaga ako sa bahay namin sa ano po. Malapit lang din naman po dito sa Sampaloc. Kaso nga po, yun po, mga isang beses lang po sa 2 linggo. Ganun po. May pamilya na ba si Attorney Gonzales? Wala po, sir. Wala po. Baka dumami ang iyong mga, ano yung mag-a-add sa'yo sa Facebook? Mga interesado na ngayon. Meron ka bang Sir Ronald, may mga particular ka bang mga technique na ginamit Mga tips para ba? mga tips para dito sa pagkuha niyo po ng bar exam? Siguro po, ma'am, ang pinaka naging sandigan ko po para sa isang masasabing successful na pag-take ko ng bar examination ay talagang Diyos po, ma'am. Talagang hindi po ako nakakalimot tumawag sa Panginoon at palagi rin po ako nagsisimba at never po akong nakamiss
recently ng Sunday masses po. Mm, And mm. then yes po. And then siguro po pagdating po sa specific sa specific undertaking na aking ginagawa nung nagre-review po ako, never ko pong kinompromise ang aking tulog. Dapat po palaging 6 to 8 hours Mm, ang mm. aking tulog. Kasi po ma'am, kapag po nag-aaral po ako and then puyat po ako, halos wala pong pumapasok nagsisink in sa aking utak. Kaya Mm-mm. kailangan ko talaga ng maayos na tulog. And then, yun po ma'am, siguro po, dahil na rin po, nakatulong na rin po ang mga review centers po, para Mm. kahit pa paano tulungan po nila ako, mabigyan lang ng tip. Gaya na lang po halimbawa ng paggawa ng calendar. Kasi Mm-mm. po ma'am, pag po nagbabar review, kailangan po talaga ng may bar calendar. Doon po nakasok po ako sa law school. Talaga ang sinabi po sa akin ay ang bar review journey ko ay magsisimula on my first day in the College of Law. So talagang simulat sa pool po ma'am, talagang kahit pa paano yung masasabi ko pong nag-aral po ako ng maigi. Talagang nag-sacrifice po ako ng aking sarili. Mm-mm. Hindi po ako naka-attend ng family gatherings o ng family reunions and celebrations. Talagang sinacrifice ko po, and then even sa nag-aaya po ang aking family na mag-out of town sa ibang bansa. Pero hindi ko po ginagawa talaga. Mm-mm. O, At parang sa dahil parang sa economics no, Attorney Gonzales, yung opportunity cost, no? yes po, yes. Mm-mm. Oo. Pero And Sir then Ronald, dahil nga sa mga nabanggit mo mga sakripisyo, hirap, meron bang dumating ba sa punto ng buhay mo na parang gusto mo nang sumuko? Kasi ang dami mong ikinompromise eh. Ah, sa naalala ko po ma'am, parang wala pa po eh. Pero hindi naman po sa baka ma-taken out of context po tayo. Pero dahil inaalay ko po talaga lahat sa Panginoon, siya na po ang bahala sa akin. At kahit pa paano naman po, never niya po akong binigyan ng panghihina ng loob upang magpatuloy. At yun pa po pala ang isa sa talagang motibasyon ko po Mm-mm. upang magpatuloy. Kailangan po nating magkaroon ng magandang inspirasyon, magandang motibasyon para sa ating sarili. Ako po personally, yun nga po, nabanggit ko po na gusto ko po talaga makatulong sa mahihirap. Yun po talaga yung moving power ko upang magpatuloy po sa aking law school journey. Opo. Ano bang nakikita mong sitwasyon ngayon ng ating hudikatura, ng ating justice system, kung bakit sa palagay mo yung mga mahihirap, yung mga baka yung mga manggagawa, Mhm. etc., sila yung parang less privileged pagdating sa pagkakaroon ng hustisya? Yes po. Siguro po, sir, ma'am, sorry po, excuse me po. Opo, ayos lang po. Uy, may pusa si May Sir. pusa Ang si Sir, si cute. Attorney Gonzales. Attorney, ang Pakita mo naman cute. sa ating live stream. Kamukha nung pusa ko, oh. Anong pangalan? Persian yan siya, no? Si Summer po. Hi, Summer. Summer. Oo. Cute. Summer. Ayan, oo. Ay, ang cute. Ang laki. Mahilig pala rin sa, siguro isa rin yan sa mga yung pag-uuwi ka ng yung kumaway ka sa pusa sa kinawayan mo yung Mahilig pusa. kasi ako sa pusa. Na para Kami po bang, itong kinakausap. oo, kasi parang at least meron kang uuwian, no? Yung Oo. pagkapagod ka sa maghapong paggawa at pag-aaral, meron kang someone na unconditional love din. Totoo no? yan. Ayun po, ma'am. Sir, ano po yung tanong Opo, natin? yung binanggit po namin kanina, kasi kung gusto po ninyong maging PAO lawyer para po dun sa mga wala pong kakayahan na kumuha ng mamahalin, di ba ho, ng mga debatingaw ng mga abogado. Ano ho yung napapansin po ba ninyo sa ating society? Bakit po gusto po ninyong tumulong sa mga mahihirap? Yes po, ma'am, sir. Actually po, ang ating Supreme Court at ang ating PAO, talagang marami na po silang programa upang makatulong sa mahihirap at talagang marami na po silang pinalabas na circulars, memorandums of agreements na talagang kahit papaano'y nakakatulong sa ating mga kababayan. Ngunit ito pong ating mga kababayan, siguro po
kulang na lang din po talaga sila ng sapat na kaalaman pagdating sa ating batas. Siguro po yung isa sa dahilan kung bakit po hindi po sila nakakapag-avail ng ating legal services, lalo-lalo na po sa PAW. At siguro po ina-attribute ko rin po ang ang kakulangan ng knowledge ng ating mga kababayan sa hirap ng ating batas. Sobra pong hirap intindihin ng ating mga batas dito sa Pilipinas at ako po talaga sobrang sinusulong ko po ang pag-translate ng ating mga batas mula sa English. Ita-translate lang po sana sa Mm-mm. Filipino, sa Tagalog o sa Bisaya upang kahit paano yung maintindihan ng ating mga ordinaryong mamamayan. Kasi po, gaya nga po ng sinabi ng ating Dean Duca, um, just imagine po, ma'am, sir, labor code po, 1970, parang 1980s pa po ginawa. And then, sobrang jargons po talaga ng mga terminologies and then English pa po. Mm-mm. Para po ito sa ating mga manggagawa, Oo. para po ito sa mga ordinaryong Pilipino. Paano po nila maiintindihan ang batas na nag-a-apply sa kanila kung ito po ay hindi nila maarok, hindi nila maintindihan yung English at lalo-lalo na yung mga malalalim na legal jargons. 'Di Mm-mm. ba po? Yun po yung isa po sa mga dahilan siguro kung bakit yung mga underprivileged po natin or yung ating mga mahihirap wala pong kakayahang makapag-access sa karampatang hustisya dito sa Pilipinas. Napakaganda. Oo, Oo, tama napaka naman nga si Attorney Ronald kasi paano yung mga kababayan natin sana in layman's term ano? oo. Kasi pag may mga ganyan jargon-jargon, ang Hindi hirap talagang naintindihan. oo, yung mga beyond reasonable doubt, 'di ba? Yung mga prima facie evidence, dapat yung mga ganun, 'di ba? Yes po, ma'am sir. Tsaka Opo. ang hustisya, 'di ba ang ano natin sa hustisya yung babaeng nakapiring, Oo. 'di ba? Yung may timbangan. So ibig sabihin, wala siyang kinikilingan Walang eh. oo. Hindi niya nakikita, walang Walang mahirap, pinapaboran, walang correct. mayaman, 'di ba Sir Ronald? Yes po, ma'am sir. Tama po. Opo. Ano naman po ang inyong opinyon dun ho sa mga magagaling na abogado pero parang napapariwara? Unang-una po, sobra pong laki ng respeto ko po kahit sino pa pong abogado po yan. Sobrang laki po ng aking pagrespeto personally dahil sila po ang nauna sa ating legal profession. Talagang nirerespeto ko po sila ng lubos. At ngunit ano po, may mga times po sigurong nakakalimot po sila sa kanilang ah, sa kanilang duty sa ating legal profession. Naway mamulat po ang kanilang mga mata sa kalagayan ng ating bansa, sa kalagayan ng ating mga kababayan upang kahit papaano'y ah, matahak nila ang tamang direksyon sa buhay at tamang direksyon sa ating legal profession po. Kung siguro po sumasaliwa man po sila sa mga alituntunin o sa kanilang duty dito sa legal profession ay naway bigyan po sila ng Diyos ng kalinawan ng pag-iisip upang kahit papaano'y makatahak po sila sa tamang landas. Opo. Wala naman tayong pinangalanan, no? Wala naman ho tayong Yes, pinangalanan wala na no. sino man. Opo. Kailan po ang ano nyo, oath Panunumpa. taking? Awa po ng Diyos sa February 6 po, ma'am sir. Ayan, malapit na. Oo. Oo. Siguro, panghuling mensahe na lamang po sa mga nagnanais na inspire sa inyo pong kwento. Kwento. Ano po ang mensahe nyo sa mga future, yung mga balak pong kumuha ng bar exam? Yes po, ayun po. Gaya po ng naging tip sa akin, ang pinakamahalagang naging tip po sa akin sa law school, sabi nga po, uh, your uh, your bar review starts from your very first day in law school. So, wag po kayong papasok sa isang law school class nang wala man lang nabasa, wala man lang alam. At hanggat maaari mag-effort po tayo na kahit papaano'y matapos palagi ang ating mga assigned readings, assigned cases, and then wag po nating kakalimutang tumawag sa Panginoon at respetuhin po natin ng tama ang ating mga professors at sila po ang ating katulong
sa ating law school journey. Hindi po natin sila kalaban, hindi po natin sila kaaway, ngunit sila po talaga ang isa sa mga tumutulong sa pagiging successful ng ating law school journey po. And with that, maraming salamat po Attorney Ronald Vincent Gonzales. Magkikita ho siguro tayo sa mga coverage po ng mga kaso, Yan. mga Isa-save labor. natin yung number ni Sir Oo. para pagka susunod, balay mo siya na yung isa sa Pau mga Chief. mga Oo, why abogado not? na i-interviewin natin dito po sa ating himpilan. Thank you po, sir. Maraming salamat. Congratulations po, sir. ulit. Congratulations po pati sa pamilya ni Attorney Ronald Vincent Gonzales at sa lahat po ng mga taga University of the East sa dyan po sa Maynila. Tama ba? Manila si sir, no? UE Ayan, Manila. UE. Top 20, 89.31%. Wow, diba? Alam mo yung palang nakapasa ka sa bar exam, ibang pakiramdam na yan Oo, diba? oo, Kasi oo. ang hirap niyan. Mahirap yung yan, oo. Exam. Alam mo, may kwento ko lang. Ako Oh, dati sige kasi nga. gusto ko mag-law, maging lawyer. Oh, ang mga anong Nung- taon to? 19? Hindi na nagko-cover ako sa DOJ. Correct. Yan kasi yung Ilang pinakamatagal kong 6 years ang beat assignment ko sa DOJ and Supreme Court. So, Araw-araw. kumbaga, Yun yung naano ko, yung mga lawyer. Nagbabasa ka nung mga kanilang Kaso, mga kailangan mo kasi intindihin petisyon, yun etc. bago mo i-report. Kasi paano kung tanong ka ng angkor? Ano ibig sabihin nito? Siyempre kailangan... Subpoena duces tecum. Oo, ganun, yung mga petition for certiorari, mga ganyan-ganyan. Oo. So, dapat aralin mo yan siya. Doon may mga naging kaibigan ako, mga lawyers doon sa DOJ. Tapos parang, hinihikayat. na mag-abugas Oo. abugas siya. Oo, tapos tutulungan daw ako sa pag-aaral, ganyan. Nung pinakita yung libro partner, ang kakapal. So ano sabi mo? Parang pag-iisipan ko. Ang kapal nung libro. Parang hindi ko kakayanin. So hindi mo na tinuloy. Hindi ko na siya tinuloy. Hindi, mahirap talaga. Mahirap talaga. Mahirap talaga. Maging abogado. Ang ano nga ang sabi ni sir, 'di ba? Ang ginawa niya bawal siyang makipag-party-party muna. Isang parang taon wala siya. mo. Oo. Na parang inihiwalay niya